Bukod sa Marcos-backed Leni Robredo, kaya rin daw tibagin ni Senador Raffy Tulfo ang presidential bid ni VP Sara. Ayon naman yan sa former law dean ng FEU na si Mel Santamaria. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Wala nang iba pang makatitibag sa mala Wall of Jericho na presidential bid ni VP Sara kundi si Senador Raffy Tulfo. Sabi yan ni Dean Mel Santamaria. Kung ngayon ng presidential elections, sure win daw si Senator Raffy. Sa tingin ko, kung sila lang dalawa at titignan mo yung fatigue factor, wala na yung unit team, baka landslide to. Paliwanag ni Atty. Santamaria, si Raffy Tulfo ang silent factor sa 2028 elections. Sa panayam naman ng The Spokes ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng journalist na si Earl Pareño na siyang sumulat sa biography ni Digong, may lamat na sa Duterte base. Hindi na raw kasing solid ang suporta kay VP Sara ng mga nakatatanda kumpara sa suportang pinakita noon kay Digong. Kaya naging maaga ang pag-anunsyo niya ng kandidatura para ayusin ito. Kailangan niya i-solidify ang Duterte base. May cracks ang Duterte base eh. Hindi ang matatandang supporters ni Digong nagsabi, paulit-ulit na sinasabi na hanggang sa matanda lang yung suporta natin. Okay. Hindi magta-transcend sa mga bata. Hindi nila respected actually. In fact, ang iba dyan ay may strong resentment against sa mga bata. Dahil sinisira nila ang perception nilang legacy ng matanda. Ang nakatatandaan niyang sinasabi niya ay mga retiradong general, mga opisyal ng gobyerno, mapalokalo nasyonal o barangay man sa Mindanao. Para kay Santamaria, magandang opsyon si Senador Raffy dahil sa maladigong nitong asta, sa kanyang tapang at malasakit lalo na sa mga ordinaryong Pinoy na inaapi at maraming natutulungan sa kanyang radio program. Pagkakaiba lang daw niya kay Digong ay ang pagiging maswabe, nakuha ang suporta ng mga ordinaryong Pilipino. At tandaan mo, malakas siya sa ating mga DNE, class classification ng ating mga tao. Ito yung mga natural na consumer. Natural na consumer. Tayong lahat ito. 75% ng ating mga kababayan belongs to that, no? Ang sabi ng statistika. Kapag nagdeklara ng kandidatura, hindi maiwasang maungkat ang mga dating pinupukol sa kanya na issue. Kaya tamang timing niya ang kailangan kung kakandidato man siya, gaya ng ginawa noon ni dating Davao City Mayor Digong Duterte. Re-electionist Senator si Raffy sa 2028 na sure win daw na makakabalik sa Senado. Pero kung tatakbo siya sa pagkapangulo at matalo, goodbye na sa politika para sa susunod na 3 taon. Ngayon, kung sasapalaran niya, magandang tanong yan. Dexter, sasapalaran niya ba? Siguro talagang iweweigh niya kung makukuha ko rin ang parehong bilang ng boto, whether presidente or senador. Ang tanong, why not? Hindi na tatakbo ba ako? It's already why not. Wala pang tugon dito si Senator Raffy, pero una nang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Senator Erwin Tulfo, wala silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Pero kung maipapasa ang anti-political dynasty law na pinapanday ngayon, maaaring mabago ang takbo ng politika sa 2028 national elections.